In this video, we'll be talking about the intercepts of the graph. So what are intercepts? Intercepts are points at which the graph intersects the x or the y-axis. Okay, so yung intercept daw, ito po yung point kung saan nag-intersect ang ating graph sa x-axis or sa y-axis. Okay, so meron po dito mga illustration sa baba. Ang muna tayo i-illustrate sa inyo. May 4 po dito na cases just to show you na may mga panahon po na may intercept, walang intercept, or maraming intercept. Ito po sa letter A. Here in the first illustration, let's say this is letter A. Nakita po natin na ang graph natin ay mayroon pong intersection dito sa y-axis. Okay, so this is our y-axis and this is our x-axis. Okay, so ibig sabihin, mayroon po tayong only one y-intercept. However, ang graph po na ito ay hindi nag-cross sa ating x-axis. So, pwede nating sabihin po dito na no x-intercept. Okay, sa case po na yan. Here in letter B, tingnan po natin ng maigi yung ating illustration. Okay? Ang graph po natin ay 3 beses nag-cross sa x-axis. Okay? So, pwede natin sabihin na there are 3 x-intercepts. Mayroon pong 3 intercepts sa graph po na ito. How about for y? Meron bang pagkakataon ng graph na ito na na-intersect po ito yung ating y-axis? The answer is yes, there is. Saan po yun? Nandito po sa origin. Nag-cross siya sa x at the same time, nag-cross din po siya sa y-axis. So, pwede sabihin na meron po itong one y-intercept. Meron pong 1 y-intercept. Letter C, illustration po sa letter C, ang graph po natin ay nag-intersect ng 3 beses sa mga axis at tinan po 2 beses nag-intersect sa y-axis at 1 beses lang po nag-intersect sa x-axis. So, pwede natin sabihin dito na there are 1 x-intercept and there are 2 y-intercepts. Okay, simple as that. In the last illustration here, letter D, may po tayong isang graph dyan, graph of a circle. At hindi po nag-cross sa x-axis at hindi rin po nag-cross sa y-axis. Ibig sabihin, walang intercept. Pwede kaya ang case na yun? The answer is yes. So, pwede sabihin nito na no intercepts. Walang intercept dyan. So, ito yung 4 na pagkakataon na mayayari kapag nag-occur po yung intercept sa isang graph. Pwedeng nag-cross lang siya sa y-axis. Pwede po na both x and y-axis. Pwede rin po na nasa x-axis lang. Or pwede po na hindi niya nasagi ang x at saka ang y-axis. Sige. The next question, the very good question is how to find intercepts. Paano ba hinahanap itong intercept na ito? Yung mga points na nag-intersect sa x at saka sa y-axis. So to find the intercepts, you need to remember these 2 important concepts. The first one, to find the x-intercept, let y equal to 0. Ilalet natin yun. Ang y sa 0. Okay? And solve for the value of x. To find the value of y-intercept, you let x equal to 0 and solve the equation for y. Okay? So, kung hinahanap mo ay x, ilalet mo ang y sa 0 at isosolve ang x. Kung hinahanap mo naman po ay y, ilalet mo ang x sa 0 at isosolve mo ang y. Yan po yan. So, let's have an example. For example, here, we have find the x and y intercepts of the graph of this equation, y equals x cubed minus 4x. So, cubic po ito. Okay? Cubic. Bakit po nasabi ko ito na cubic? Kasi ang exponent po natin dito ay 3. So, ibig sabihin, 3 ang ating solusyon dyan. Alam po natin kaagad yan. So, ano po yung solusyon natin na gagawin? Ito yung ating gagawin. To find x-intercept, we'll let y equal to 0 and solve for x. Kung hinahanap po natin ay x, so ibig sabihin, ilalet natin ang y sa 0 at isosolve natin ang x. Okay? So, ilalet natin yon. Let y equals to 0. So, kung ang y natin ay magiging 0 na, then, ang equation natin, ang equation na ito ay magiging 0 equals x cubed minus 4x.
Okay? Ang y po kasi ay nagiging 0. So, ibig sabihin, 0 na ang left side. Okay. So, 0 is equal to, common po yung x. So, ilalabas natin yon. So, maging x squared minus 4 ang nasa loob. By factoring. Then, 0 is equal to, another factoring here. Pwede po itong ma-factor ulit ang x squared minus 4. That is x plus 2 and x minus 2. Kasi difference po yan of squares. Diba? Ilan po ang value ng x natin dito? So, ang unang value ng x, ito. Ang pinakaunang value ng x natin. Yung x mismo sa labas. So, ibig sabihin, x is equal to 0. Kung yan po yung ating x is equal to 0, so ang ating first ordered pair po ay 0. Tapos, ang y natin kanina, inilet natin sa 0. So, 0 din siya. Okay? Sige. Ano po ang sunod na factor dito? X plus 2. So, x plus 2 equals to 0. So, x is equal to negative 2. Okay. So, ang magiging next ordered pair po natin ay negative 2, 0. Then, ito po ang next factor natin, x minus 2. Equate po natin yan sa 0 at isolve ang x. X is equal to positive 2. So, ang ating third ordered pair dito ay 2, 0. So, itong mga points na ito na po yung tinatawag natin na x-intercepts. X-intercepts. Ibig sabihin, yan po yung mga points na nag-cross ang ating graph sa x-axis. At point 0, 0, negative 2, 0, and 2, 0. Okay? So, ano pa ang next natin na gagawin? Hanapin naman natin ngayon ang y-intercept. So, paano natin hanapin yung y-intercept? Ito, to find y-intercept, let x equal to 0 and solve for y. Kung kanina po ang nilet natin na 0, kung kanina po ang nilet natin na 0 ay ang y, ngayon naman po ang x naman po ang ating ililet na 0. Okay, so let's do this. So, let x equal to 0. Then, ano mayayari sa equation natin? Ito, sa equation na ito. Magiging, kung x daw po ay 0, so y is equal to 0 cube minus 4 times 0. Kasi ang x papalitan ng 0. So, y will be equal to what? Y will be equal to 0 minus 0, which is equal to 0. So, ano po yung ating ordered pair? Ang ordered pair po natin, ang x natin dito ay 0, at ang nakuha din natin na value ng y ay 0 din. Okay? So, ito po yung ating y-intercept. Okay. So, goods na tayo. Meron na tayong value ng x-intercepts at meron din tayong value ng y-intercept. So, ang ating gagawin na ay ipa-plot natin sa Cartesian plane para makita po natin ito visually ang ating sinolve. Okay. So, saan po yung ating mga x-intercept? Yan, x-intercept natin. 0, 0. Okay, saan po yung banda? 0, 0. Nandito sa origin. 0, 0. Okay. Then, ang next point po natin ay negative 2, 0. Negative 2, 0. Okay. Dito yan. Okay, another one is 2, 0. This is 2, 0. At ang ating y-intercept ay nandito rin po sa 0, 0. So, hindi na natin illustrate. Nandito rin ang ating y-intercept. Okay. So, tatlo. So, dito po sa ating graph, akin po itong i-zoom ng konti para maintindihan natin. Meron po ditong part na isosolve natin sa pagitan po ito ng ito. Ang value po dito ay 1, negative 1, at saka dito ay 1. So, if ang given po natin na function ay given y is equal to x cubed minus 4x, pwede po natin hanapin dito ang ordered pair if x is equal to negative 1 and if x is equal to 1. So, if x is equal to negative 1, then y will be equal to negative 1 cubed minus 4 times negative 1. Okay? Which is equal to negative 1 plus 4, which is equal to 3. So, ang ating pong ordered pair ay negative 1 at saka 3. Saan yun? So, if a negative 1, 3 po yan. So, negative 1, 3. Okay.
What will happen if x is equal to 1? Ito naman, sa kabila. So, if x is equal to 1, then y is equal to 1 cube minus 4 times 1. And that is equal to 1 times 1 times 1. That is still 1 minus 4. And that is negative 3. Okay, so ang ordered pair po dito ay magiging 1, negative 3. So, 1, negative 3, nandito yon 1, negative 3. Ibig sabihin yan. Ibig sabihin, pag i-plot po natin ang points, ang graph natin, dito po siya magsisimula. Okay. Mag-curve doon. At pupunta sa taas. Yan. Yan na po yung sketch ng ating function na y equals x cubed minus 4x. Okay. Yan po yung ating graph. Tandaan nyo lang po yung ating step-by-step procedure para ma-achieve po natin ang sagot natin na ito. So, pwede na tayong mag-proceed sa next section natin.